Para sa ilang Pinoy, single man o in a relationship, ang kanila raw pagiging compatible nakabatay sa kanilang zodiac signs. Pero ayon sa isang eksperto, hindi lang dapat yan ang sukatan. Alamin sa report ni Katrina Son. 2001 pa magkakilala at naging magkaibigan sina Princess at Dec de la Cruz. Hanggang nagkaibigan noong 2018. Para kay Princess, compatible daw sila ni Dec base sa kanilang zodiac sign. More on strong personality kasi siya. And then very adventurous. Ako naman is the other way around. So, nasa bahay lang, tahimik. Nahawa na rin ako sa kanya kasi yun yung parati namin sinecheck sa online, yung compatibility namin. Yun, kaya doon kami nag-start. Ang ibang Pinoy, gabay rin daw ang zodiac sign sa pagpili ng mamahalin. Ako ang fire, siya. Naghahanap ako ng lalaki na parang water, ganon. Para hindi kami mag-aaway. Parang naging guide na rin. Paliwanag ng psychiatrist na si Maria Bernadette Arsena, nakaugat sa pagkakaroon ng pag-asa ng mga Pinoy ang paniniwala sa love compatibility sa pamamagitan ng zodiac signs. It gives them hope na somehow, somewhere, may isang partner na naghihintay para sa kanila. Pero ayon kay Arsena, wag lang dapat iasa sa iginuhit ng bituin ang kapalaran sa pag-ibig. Alam mo, wala naman kasing magic formula in love eh. There's none. Ang mga paalala ni Arsena para sa love compatibility. Bukod sa pagiging maalaga at mapagmahal, dapat tignan ang iba pang ugali at paniniwala ng isa't isa. Magkaroon ng bukas na komunikasyon, tanggapin ang mga imperfection ng minamahal. At sa konteksto ng kulturang Pilipino, dapat ding isaalang-alang ang pagmamahal sa pamilya. Kailangan lang talaga na tingnan nyo ang mga puso't damdamin ninyo kung saan kayo magkatugma at importante din na lahat sa mga plano ninyo ay isink in kayo. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kirap nang ipinatupad ang batas na kumikilala sa same-sex marriage sa Thailand. Mahigit 200 same-sex couples ang ikinasal ngayong araw sa kauna-unahang same-sex mass wedding sa Bangkok. Ipinagbunyi ito ng mga Thai na miyembro ng LGBT community. Ang kasal daw ay para sa kanila at pagtataguyod ng pamilya. Thailand ang unang bansa sa Southeast Asia na nag-legalize ng same-sex marriage. Gayunpaman, may ilang limitasyon pa rin sa batas tulad ng konsepto ng parenthood dahil hindi pa pinapayagan ang pagpapalit ng biological sex para sa mga transgender. Beach wedding na inabot na ng alon. Yan ang memorable na kasal na magkasintahan sa Aurora na itinuloy sa kabila ng banta ng bagyo. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Ito ang araw na pinakahihintay ni Rachel at Reagan mula Aurora. Ang kanilang pag-iisang dibdib, pero napalitan ito ng kaba sa dibdib. Dahil itinaas sa probinsya ang signal number 3 dahil sa bagyong Pepito. Patunayan na lang natin na wala talaga makakapigil sa atin kahit bagyo man. Pero sa mismong beach wedding, lumakas ang alon. At maging sila, inabot at nabasa. Thursday pa lang po, nagpa-plan na kami i-postpone. Kaso, yung weather po kasi sa amin by that time is sobrang init po. Tirik na tirik yung araw. Kaya sabi po ng both parents namin, ipupush na lang po namin. Isinaalang-alang rin daw nila ang kaligtasan ng mga guests. Kaya humingi rin sila ng tulong sa Coast Guard para magbantay sa kanilang kasal. Safe naman, hindi na tinapos yung vows. Nag-proceed na po kagad sa function hall. Nagpapasalamat din sila sa tapang ng kanilang entourage at pamilya na sinamahan sila sa pagkakataong yon. Excited ako dahil sa araw na to, magiging isang ganap na gatos ka na. You're always finding a way to make me happy. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. How deep is your love? Ang isang lalaki sumisid sa dagat para makapag-propose sa kanyang nobya. Pero ang romantic sanang wedding proposal naging kwela dahil sa aberya. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Long-time dream ni Jenny Rose na maging sirena o mermaid. Dream girl naman ni Mark si Jenny Rose. Pagkatapos ng 2 taong in a relationship, napagtanto na ni Mark, their mermaid
for each other. Naganap ang proposal habang nagda-dive sa Mabini, Batangas. Underwater para inspired sa mermaid dreams ni Jenny Rose. Sa sobrang tuwa, mabilis na napa-I do si Jenny Rose at nakalunok ng tubig. Sa excitement naman ni Mark na isuot ang singsing kay Jenny Rose, nahulog niya ang engagement ring. Napalalim tuloy ang sisid ni Mark para makuha ang singsing. Tatawa ko sa kanya. Nag-yes na ako. Tapos syempre, kinailangan niyang habulin kagad. And then, ako naman, medyo kinakapos na rin ako sa paghinga. Dumiretso, akyat na ako. Worth it naman dahil sa kanilang prenup video, natupad ni Jenny Rose ang kanyang dream na maging mermaid, kasama ang kanyang prince. Natupad naman ni Mark ang kanyang dream na mapakasalan si Jenny Rose nitong Sabado. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. X-ray image yan ng diamond wedding ring na nalunok ng isang babaeng nagbabakasyon sa Thailand. Kwento ng film na si Dana McMichael, tinanggal niya ang kanyang singsing saka uminom ng vitamins. Nabulunan daw siya. Saka lamang niya napansing wala na ang kanyang singsing. Nailabas naman ang singsing matapos siyang painumin ng magnesium pills. Naisuot niya na rin ulit ang singsing. Nagsalita na ang ninang sa nag-viral na kasal sa Amla, Negros Oriental kung saan sinimulan na ang pari. Ang misa kahit wala pa sa altar ang bride. May report si Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Inako ng ninang sa nag-viral na kasalan sa Amla, Negros Oriental ang kanyang pagkakamali, kaya hindi nasunod ang schedule ng kasal. May nagsabi raw sa kanya na naurong ng alas 9:30 ng umaga ang kasal na nakatakda sana ng alas 8. Pero hindi na niya ito pinangalanan. Akong giinan ang mga tao dito nga bisita, kay mo giingon ako mga kog pasaylon yung tanan ining buntaga kay mo giingong nakasala ko kay ako ning nabuhat nga ingon ani kay tungod po sa akong kauban. Nauna nang sinabi ng St. Andrew Parish Amlan na walang abiso mula sa parish office na may pagbabago sa schedule ng kasal. Bukod sa pagsisimula ng misa kahit naglalakad pa papuntang altar ang bride. Literal din umanong sinermonan ang mag-asawa dahil sa pagiging late umano. Bago nito, pinagalitan din sila ng staff ng simbahan. Humingi ng paumanhin ng parokya, nadala lang nila ang pari ng emosyon. Naging bangungot man ang dream wedding. Bumuhos naman ang tulong sa mag-asawa mula sa ilang wedding supplier at organizer sa probinsya. Sinagot na raw nila ang take-two kasalan sa June 17. Nagkastorya nga itong first meeting na mo, actually nag-uljud sila, kabay na ito, na, pero gamay ra kay ilang na storya, kabay na ito kay, mostly dili kay sila mo storya mong good, kabayan sa naitabo. Actually, masing na-trauma siguro ba? Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkaroon ng take two ang kasal na nag-viral dahil sa misang nagsisimula na nang wala pa sa altar ang bride. At sa pagkakataong ito, nag-enjoy na ang bride at ang kanyang walk down the aisle moment. Silipin yan sa report ni Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dahil sa kalituhan sa schedule, nauwi sa bangungot ang dapat sanay dream wedding ni Janine at Jovideo Sagario. Ang bride nagmadali sa paglalakad sa aisle ng St. Andrew Parish Amlan sa Negros Oriental dahil inumpisahan na ng pari ang misa. Nag-viral ang mapait na nangyari sa kasal. Pero sa tulong ng mga wedding supplier at organizer sa Negros Oriental, nagkaroon ito ng take-two kagabi. Ang bride glowing at nakangiti habang dahan-dahang naglalakad sa aisle. Bakas din sa mukha ng groom ang saya at pagkabighani sa kanyang bride. Ginanap ito sa isang events place sa Dumaguete City imbis na sa simbahan. Ang nagastos sa pangalawa nilang kasal, aabot sa 1 milyong piso. Kasama na ang bridal gown, wedding rings, reception at fireworks display. Donasyon daw ang mga ito at hindi galing sa bulsa ng mag-asawa. May bonus cash gifts pa at nagregalo ng pang-honeymoon sa isang resort sa Negros Oriental. Abot langit ang pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Sagario. Masaya na raw sila kaya panawagan ng bride sa publiko. Move on! Napatawad na raw nila ang mga nagdulot ng kalituhan sa kanilang unang kasal. Nauna nang humingi ng tawad ang ninang nila sa kasal at umaming pagkakamali niya ang pagsasabing na iba ang schedule ng kasal.
Femary Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.